Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. It's 2 o'clock in the afternoon here in the Philippines. At maraming nangyari kahapon, maraming mga update tungkol dito kay Congressman Arnie Teves sa nangyari nga dito sa governor ng Negros Oriental na si Governor Digamo. Okay? So, merong mga nangyari, mga updates. Ito ang itatalakay natin ngayon. At itong si asawa ng Governor Digamo, itong si Janice Digamo, ay in-interview rin. At may sinasabi rin siya tungkol kay Congressman Teves. Okay? So, ang nangyari, kahapon, itong si Congressman Teves ay binigyan ng Congress, no, ng 24 hours para lumutang ito at harapin ang mga kaso na itinitira sa kanya tungkol dito kay Gov Digamo. Okay? So yan, nagtrending yan kahapon, no? Hinihintay itong si Kong Teves, no? At yung attorney rin ni Congressman Teves ay in-interview rin ito ng mga iba't ibang media, no? As far as I remember, in-interview ito sa SMNI at siya yung kumbaga spokesperson nitong si Congressman Teves. Okay? Pero bago natin ipagpatuloy itong balita natin tungkol dito sa issue, detail dito, at meron rin akong ipapakitang update ngayon lang sa nangyari dito kay Kong Teves, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para lagi tayong updated sa makakalat rin ito sa taong bayan sa Facebook, sa YouTube. Okay? So, importanteng mag-like and share kayong lahat. Okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share. Ready? 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na sa Facebook at YouTube. And also guys, subscribe, follow Donmar TV para laging kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay, sa Facebook at YouTube. Sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Thank you very much. So, pag-usapan natin ang nangyari nga dito kay Congressman Teves, no? Parang hinahanap na siya ng buong Pilipinas, no? At nakatutok talaga yung gobyerno kay Congressman Arnie Teves, no? Kung nasaan na siya, binigyan siya ng 24 hours. Ayan, lahat sa media pinag-usapan, hinahanap itong si Congressman Teves hanggang itong si Attorney Topacio, no? Attorney ni Congressman Teves nagsalita na. Sabi pa nga may isang interview itong si Attorney Topacio ng GMA. Tinanong itong si Attorney Topacio na bakit raw hindi umuwi itong si Congressman Teves kung hindi naman talaga siya guilty dito sa krimen na nangyari kay Governor Digamo. Yan, tinanong siya. Sinagot pa naman dito ni Attorney Topacio na ikaw ba naman, no? Nag-example siya sa newscaster na tinanong, gusto mo pa bang pumunta ng trabaho, magbalita na yung nakasalala yung buhay mo pag binaril ka sa muka? So yan rin ang ibig sabihin ni Atty. Topacio na itong si Congressman Teves, kahit nga importante ang kanyang trabaho dyan sa lower house, mas importante pa sa kanya yung kanyang buhay, no? Kasi yung kumakalat na mga explanation na ibang mga vloggers at sa mga audience, no? Sabi dito na itong si Congressman Teves mas pinili niya na hindi na lang magpakita. Dahil nga sabi ng PNP na nabanggit rin ng mga DOJ na bigyan ng secure na mga seguridad itong si Congressman Teves pag umuwi ito. Natatakot si Congressman Teves dito. Kasi ang ibibigay raw sa kanya na security ay yung mga yung nag-raid sa kanyang bahay. Na sabi pa ng mga kamag-anak ni Congressman Teves ay planted yung mga na
nakuha ng mga baril at mga granada sa kanyang bahay. So bakit naman ako magpa-secure dito sa mga PNP na ito? 'Di ba? So yan ang mga kumakalat ngayon na istorya. Okay? So mataas na usapin ito. Okay? So kaya itong si Congressman Teves ay talagang hesitance, nag-hesitate siyang pumunta dito sa Pilipinas. Okay? Nag-iisip raw siya. Yan ang sabi ni Atty. Topacio, ha? Hindi ako nagsabi niyan. Ang kanyang abogado, he is thinking sa kanyang pamilya, na sa kanyang seguridad ng kanyang pamilya, sa kanyang sarili, at pati nga yung nangyari sa kanyang sekretary, ha. Ito rin, iba rin itong nangyari sa kanyang sekretary. No, ang kanyang sekretary ay noong I think that was last week or last week na last week pala, no, na dinakip itong mga some of the family members nitong si Congressman Teves. At isa na rin dito yung mga sekretary niya, no, na di umano, no, may kasalanan ang kanyang sekretary, may kinalaman sa mga pagpatay ng iilan dito dyan sa Negros Oriental, no? So yan, nabanggit yan. So dinakip yung sekretary niya pagkatapos ng mga investigation, na-proven na malinis ang kanyang sekretary. So pinakawalan ang kanyang sekretary. Hanggat kahapon nag-trending sa social media, binalita, no? Nagpapamedya ang kanyang sekretary kasama itong si Atty. Topacio na nagrereklamo ang kanyang sekretary na hinaharas raw siya ng PNP, no, sa mga tanong na meron nangyaring mga harassment, like parang pino-force siya to sign something, no. I think, no, atin lang tong analysis, baka he was forced to say something o to testify something against Congressman Teves, no? So siya ay natatakot rin sa kanyang buhay doon sa pagdakip, no? So I think this is also one of the reason na itong si Congressman Teves ayaw talagang umuwi dito sa Pilipinas, because he find it na parang siya na yung dinidiin lahat ng pangyayari, no? Kasi matatawag pa rin na suspect pa itong si Congressman Teves. Okay, suspect pa lamang ito. So dapat maging patas ang gobyerno dito sa pag-imbestiga kay Congressman Teves. Treat him as a suspect, not as the mastermind. Kasi kumakalat na sa social media na si Congressman Teves na yung yung mastermind dito. Dahil pa nga dito sa itong si Mayor Janice Digamo, no, nakikiramay tayo, no, sa pagkawalan ng kanyang husband na si Gov Digamo. Ngunit kumakalat ang mga interviews ni Mayor Janice Digamo na yan, ang dinidiin talaga niya ay yung mastermind raw ay si Congressman Teves, no? So, parang ang mga kapulisan, ang DOJ, ang gobyerno, lahat na nag-imbestiga dito kay Congressman Teves, parang talagang may kasalanan na itong si Teves, na siya na talaga yung mastermind, na siya na yung utak lahat dito, no? When in fact, wala pa ngang warrant of arrest na binigay sa kanya, no? He is still a suspect. So, hindi pa siya guilty. 'Di ba? Yun ang medyo may kamalian dito, no? Tayong Pilipino, tayong taong bayan, gusto natin madakip yung mastermind na yan na pumatay kay Governor Digamo. Lahat ng taong bayan gusto yan, nag-aantay ang taong bayan kung sino talaga ang mastermind dito. Pero because this is under investigation, hindi natin kaagad husgahan itong si Congressman Teves. Kasi posibleng may maraming anggulo dito sa pangyayari na ito. No? Isa pa dito, no, itong si DOJ Remulla, no, nagbigay ng statement, nagpapamedya sila kahapon. Yan nga,
no, ang update tungkol sa kaso dito kay Gov. Digamo na may isang suspect na naman na nadakip. Okay? Hindi masyadong nagbigay ng detalye itong si Rimulya, no? Basta nadakip nila at meron raw itong mga details na sinabi tungkol sa mastermind, pero hindi direktang sinabi ni DOJ Rimulya na ito ay tungkol kay Congressman Teves. Okay? We understand na ito rin ay what they call that one? This is delicate, no? Hindi isasabi lahat sa media, no? Because they are trying to connect something, no? They are asking, they are questioning all the suspects to really get the answer, the real plot of this crime. Okay? So hindi yan madali. So kaya hindi nagbitiw ng statement kaagad na mabibigat itong si DOJ Rimulya. Okay? So itong secretary nga ni Congressman Teves nagsampa dito sa I think humingi siya ng tulong sa human rights, no, na magsampa ng kaso sa ginawa sa kanya ng PNP o kung sino man diyang nag-investigate yan, nagbinalita yan, no, na alam naman natin yung human rights, ito yung kanilang trabaho, tumutulong dito sa mga suspect, no, na inaabuso, no. So statement yan ng secretary ni Congressman Teves. Ito lahat ay sinasabi ko lang, ito ay update. Hindi tayo makapag-react dito, hindi tayo makapag-analyze because this is a delicate matter, no? Kasi this is under still investigation. Lahat ng mga sinasabi rito, lahat ng mga ibinalita natin ay hindi pa natin masasabi na ito ay totoo lahat, especially itong sinabi ng secretary ni Congressman Teves. Hindi tayo makapag-conclude, no, na lahat na nangyari sa loob ng yung dinakip siya ay totoo yun. Yung mga kapulisan doon na dumakip sa kanya ay ano rin yun, imbestigahan rin yun ang kanyang mga yung mga revelasyon dito ng secretary. Okay? So lahat dito ay still under investigation. Kaya nga itong si Teves ay this way he is also still under investigation. Suspect pa rin siya, kagaya ng ibang anggulo dito. Okay? So yan, ibinalita ko sa inyo, nag-vlog ako ngayon sa mga nangyari kahapon. Ito yung mga binalita kahapon, maraming updates sa Congressman Teves. Ngayon naman nakita ko, no, sa newsfeed natin, ito yung update. Okay? Ano ko lang, alisin ko muna itong mga mukha ng mga characters dito. Okay. Ito yung update ng ABS-CBN. This is 6 minutes ago, no? Attorney Ferdinand Topacio says Negros Oriental Representative Arnolfo Teves Jr. still won't be able to personally appear before the House Ethics Committee this afternoon despite the panel's ultimatum. Okay? So, binigyan siya ng ultimatum itong si Congressman Teves ng 24 hours. Now, this is 6 minutes ago, okay? Clarify ito ng attorney ni Congressman Teves na talagang hindi mag-show up itong si Congressman Teves ngayong araw na ito. Okay? Breaking news ito. Okay? So, kung ano man, hintayin natin ang interview dito ni Atty. Topacio, but this is a big statement, official statement, no, ABS-CBN by Atty. Topacio. Hindi magpapakita si Congressman Teves ngayong araw na ito. So, ano kaya ang gagawin ng lower house? Ano kaya ang gagawin ng gobyerno kay Congressman Teves dito? Na binigyan siya ng 24 hours. Ano kaya ang magiging status dito sa kalagayan ni Congressman Teves? Okay? So, yan. Second update natin ay itong binalita ng UNTV. Okay? So, may headlines na kulang pa sa ebidensya. Nandyan yung mukha ni Rimulya at nandyan yung mukha ni Congressman Teves.
Sabi dito sa artikulo, hindi pa masabi sa ngayon ng Department of Justice kung si Negros Oriental Representative Arnolfo Teves nga ang nag-utos para patayin si former Governor Ruel Digamo. Wow. This is bagong statement ito, okay? Ang nagsabi nito si I think si Rimulya, okay? Kasi statement yan ni DOJ Rimulya. One way of saying, in other words, sa madaling salita, yan, kumpleto yan ha. Sabi ni Rimulya, hindi pa matukoy, no? Hindi pa masabi sa ngayon, no, na si Congressman Teves ang nagpautos na patayin si Governor Ruel Digamo. I think meron silang nakitang ibang anggulo rin. Okay? So, malaki ito. Baka may ibang statement yung isang suspect na nadakip. Ano kayang anggulo ito, okay? Kasi hindi ito anggulo patungo kay Congressman Teves. Okay? So, ito yung update. So, ayon kay Justice Secretary Crispin Rimulya, may mga pangyayaring tila nagpakitang sangkot ang mambabatas sa krimen pero patuloy pa nila itong imbestigahan. Okay? So, klaro yan, no? So, may mga pangyayari na merong anggulo patungo kay Congressman Teves but this is still under investigation. Hindi ka agad maniniwala dito sa mga suspect na ito. Okay? Kasi lahat na bagay, lahat ng storya ay titimbangin yan saka sila makakonclude na totoo lahat yung mga sinasabi ng suspect. Ang kanilang mga consistency, no? Yan. Ang kanilang mga statement ng mga suspect na ito ay lahat dito dinitalye, pinag-connect kung talagang totoo ba itong mga sinasabi nila. Okay? This is very delicate. So, yan ang mga updates natin ngayon. Okay? So, ito na nga, ito yung mga kaukulang updates ng Governor Digamo na pangyayari. Okay? So, yan, this is a big revelation na sabi ni DOJ Rimulya na may isang investigasyon silang nakita na hindi direkta na nag-utos itong si Congressman Arnie Teves na siya yung pumatay kay Governor Digamo. Okay? Possible na hindi mastermind. In other words, possible na hindi mastermind itong si Kong Teves. Okay? That's the big update ngayon. So, kayong mga audience ko dito, no? May nakalimutan ba talaga akong top? Okay. Ito pala. Meron pa. Isa. Yung humingi ng instead of mag-show up itong si Congressman Teves, no, na magpapakita sa lower house sa Congress, humingi ito ng isang video conference lamang na privilege speech itong si Kong Teves. Ngunit hindi pinayagan itong si Congressman Teves. Ayan update yan. Kahapon yan nangyari. So kayong mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react tungkol sa issue na ito. Ano ang inyong analysis dito? Ano ang masasabi nyo sa asawa ng governor na namatay? No? Ano ang masasabi nyo kay Attorney Topacio, yung mga sinasabi ng attorney ni Congressman Teves? Tama lang ba na si Congressman Teves ay hindi pupunta dito sa Pilipinas dahil sa kanyang seguridad? O tama lang ba ang sinabi ni Congressman Teves na hindi siya tiwala dito sa PNP na yun ang magpo-protect sa kanya pauwi dito sa Pilipinas dahil yun ang nag-raid sa kanyang bahay? Tama lang ba yan na mga reasoning niya? Okay? Lahat dito equal at patas tayong magbalita. Nasa middle tayo. Okay? Kasi wala pa, ang tao ay isang inosente until proven guilty yan. Okay? Lahat ng mga suspect. Okay? So ano rin yung masasabi nyo kay DOJ Rimulya tungkol dito sa kanyang investigasyon, no? Na masasabi nating
national na news na ito tungkol kay Governor Digamo. Ano masasabi nyo? Kontento ba kayo sa ginawa ni D.O.J. Remulla? Mag-comment, mag-react at babasahin natin yan lahat. Okay? Help me na i-like at i-share itong video natin guys para kakalat ito sa taong bayan, and subscribe, follow Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So, i-update ko kayo dito sa ating next vlog. See you in my next video. Have a great day sa inyong lahat and God bless.